Hello and welcome sa Mathaglish. Kung bago ka lang sa aking channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin kong matulungan ng mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ang math. And for today, ang pag-uusapan natin ay ang mga theorems on infinite series. So simulan natin dito. Consider natin tong series na ito. Summation ng 3 over n where n goes from 1 to infinity. So kung titingnan natin yung form nung n term niya, parang minultiply lang by 3 yung sa n term ng harmonic series. Tama? Kasi sa harmonic series, 1 over n to. Pero dito ay 3 over n. So, nagmultiply tayo ng 3. Ang tanong natin ay, is this convergent or divergent? Alam natin na divergent yung harmonic series, pero pag nagmultiply tayo ng 3 sa mga terms nito, ano mangyari? So, we have a theorem to answer that question. If we have a series a sub n, na nagko-converge sa capital S, and kung meron tayong constant na C, then, kapag minultiply natin by C yung mga terms nun, kumbaga multiple nung original na series, then itong bagong series natin ay nagko-converge, at nagko-converge siya sa C times S. Ito yung sum niya, no? So, yung original na series, S yung sum. Pag minultiply natin by C lahat ng terms, or yung buong series, then C times S yung magiging sum. Okay? So, nakita natin yon. Nagko-converge original. Pag nag-multiply tayong constant doon sa series na yon, then nagko-converge pa din. Okay? If yung ating series ay divergent, tapos magmumultiply tayo doon ng non-zero constant, then yung resulting series ay divergent din. Okay? But take note na dapat yung multiplier natin dito na constant ay non-zero, no? Para ma-retain niya yung pagiging divergent. Kasi pag 0 yung C, magiging 0 lahat ng terms na itong series natin, edi yung sum nun ay 0 lang rin, no? So magko-converge yun. So ito, divergent to divergent kapag yung multiplier ay non-zero. Okay? Example number 1. Determine if the series summation ng 3 over n, where n goes from 1 to infinity, is convergent or divergent. So, ito yung tanong natin kanina, no? Yung nag-multiply lang ng 3. Katulad nung sinabi ko kanina, itong n term ng series na to ay equal lang sa 3 times 1 over n. So, nag-multiply lang ng 3 sa mga terms ng harmonic series. So, take note natin na yung c natin ay hindi 0, no? So, itong original series is a non-zero multiple of the harmonic series. So, ano sinasabi sa theorem natin kanina? Since divergent yung ating harmonic series, tapos ito ay non-zero multiple, no? Nung series na yon, then magda-diverge din ito. Okay? So, yan. I hope naging klaro yung ating first na example. Example number 2. Determine if the series summation ng 5 over n cubed, where n goes from 1 to infinity, is convergent or divergent. So, anong kamukha nitong special na series? So, kamukha niya yung P-series, no? Pero kung mare-recall natin sa P-series, 1 lang yung sa numerator. Ito ay 5. So, itong series na to, pwede natin i-rewrite as summation ng 5 times 1 over n cubed. So, kitang-kita natin dyan yung pagiging P-series ng 1 over n cube, no? So, ang P ng P-series na yon ay 3, which is greater than sa 1. So, yung original na P-series, kung wala yung 5 na multiplier, ay convergent, no? So, itong original nating series is a multiple of a P-series with P greater than sa 1. So, multiple siya ng convergent na P-series. Therefore, magko-converge din itong series na ito. Next ay consider naman natin itong series na to. So, summation ng 1 over n where n goes from 5 to infinity. So, kung n equals 1 yung nasa baba, then ito lang yung ating harmonic series. Pero dahil n equals 5 yung nasa baba, hindi to harmonic series. Bakit? Ano yung start nito? 1/5. And then second term ay 1 over 6. So, hindi to harmonic series. Pero kamukhang-kamukha ng harmonic series. Do you agree? Ang tanong, ito ba ay convergent or divergent? So, alamin din natin yan. If two infinite series differ only in a finite number of terms, then either both converge or both diverge. So, anong sinasabi nitong theorem na to? So, kung meron tayong dalawang infinite series,
tapos for example sa first 10 terms lang sila nagkakaiba, then pareho silang convergent or pareho silang divergent. What if sa first 100 terms lang sila nagkaiba? Still, no, dahil finite ang 100, then pareho silang nagko-converge or pareho silang nagda-diverge. Paano pag hindi yung sa first part sila nagkaiba? Sabihin natin sa middle, merong mga 5 na nagkaiba sila. Still, finite number of terms pa din yon, so parehas pa rin sila nag-converge or nagda-diverge. So, tingnan natin application nito sa ating next na example. Example number 3, determine if the series summation ng 1 over n, where n goes from 5 to infinity, is convergent or divergent. So again, ito yung itsura niya, no? And pwede natin tong i-write as this one. So pwedeng yung n natin mag-start pa din sa 1, pero iba na yung magiging itsura ng nth term, no? Titingnan nyo dyan, 1 over n plus 4. Kung mag-try kayo mag-substitute, ang magiging first term pa rin itong nasa right side natin ay 1/5 pa din. Second term ay 1/6 pa din. So, equal na equal yan dalawang series na yan, no? Kung ikukumpara natin itong series na meron tayo sa harmonic series, mapapansin natin na para silang may 1/5, may 1/6, 1/7, 1/8, and so on. Pare-parehas na, no, from 1/5 onwards. Lahat sila meron ng mga terms na yon. Pero yung harmonic series, meron siyang 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4. So, kumbaga, lamang yung harmonic series. Pero hindi yun yung concern natin. Ang concern natin ay finite number of terms lang ba yung difference nila? And the answer is yes, no? Kasi 4 na terms lang naman lumamang yung harmonic series. The rest parehas na. So, dahil finite number of terms lang sila nagkaiba, at alam natin na nagda-diverge ang harmonic series, then masasabi natin na itong series natin ay divergent na din. Yeah, so proceed tayo sa another theorem. If yung summation ng a sub n where n goes from 1 to infinity and summation ng b sub n where n goes from 1 to infinity ay parehong convergent, kung saan ang sums nila ay s and r respectively, then yung summation ng a sub n plus or minus b sub n, where n goes from 1 to infinity, is also convergent with sum s plus or minus r. So, ano sinasabi nitong first item sa ating theorem? So, sinasabi lang nito na kapag meron tayong dalawang convergent na series, then yung sum nila, which is another series, ay convergent din. Furthermore, yung sum nun ay yung sum ng sums ng dalawang convergent series. Okay? So, pag pinag-subtract naman natin itong dalawang convergent series, magko-converge pa din, no? Yung bagong series. And yung magiging sum niya ay s minus r. Okay? So, ang sum ng dalawang convergent series ay convergent series. Ang difference ng dalawang convergent series ay convergent series. Item number 2, kung meron tayong isang convergent na series at meron din tayong divergent na series, then yung sum nila ay divergent. And yung difference nila, divergent din. Okay? So, basta isang convergent, isa divergent, whether sum or difference, parehas na divergent yung resulting series. Okay? So, we have a remark here. Kapag parehas divergent yung dalawang series natin, then hindi agad natin mako-conclude kung convergent or divergent yung sum or difference nila. Determine if the series summation ng quantity 1 over 3 to the n plus 2 plus 5 over n to the 4, where n goes from 1 to infinity, is convergent or divergent. So, anong gagawin natin dito? From the previous theorem, aalamin muna natin kung convergent or divergent itong dalawang series na meron tayo, no? So, consider natin yung sa first term lang muna. So, we have summation ng 1 over 3 to the n plus 2, where n goes from 1 to infinity. Pwede natin i-factor out dito yung 1 over 3 cube. Tama? So, magiging 1 over 3 to the n minus 1 yung isang factor. Ba't natin ginawa yon? Para makita natin yung first term nitong geometric series natin at saka yung r. So yan, kitang-kita, no?
Ang A ay 1 over 27, ang R ay 1/3. Pero ang absolute value ng R ay 1/3 pa din. So since less than 1 ito, then convergent itong geometric series natin. Okay? So yung next na series naman i-consider natin. So itong pangalawang series natin, mapapansin natin na nagmultiply lang ng 5 sa series ng n term ay 1 over n to the 4. Now which is convergent P series with P equals 4. So dahil constant multiple lang to ng isang convergent na series, then convergent din ito. So sum ng dalawang convergent series, convergent din. Okay? Para sa ating last na example, determine if the series summation ng 2 minus n squared all over n times the quantity n plus 1 times the quantity n plus 2, where n goes from 1 to infinity, is convergent or divergent. So mapapansin natin by partial fraction decomposition na pwede natin i-rewrite itong nth term nitong series as this one. Ito nasa right side, no? Itong 1 over n times the quantity n plus 1, then minus 1 over n plus 2. So, pwede nyo i-verify, no? Pag pinag-subtract nyo yung dalawang yan, ito yung makukuha nyo. Okay? So, partial fraction decomposition. The next, alam natin tong first series natin ay convergent na telescoping series. So, kung interested kayo malaman kung bakit, so check nyo na lang yung previous video ko na available yung link sa taas. Okay? So, convergent na yan. And then yung next one ay nagdi-differ lang by a finite number of terms sa ating harmonic na series. Tama, kamukha yan ng example natin kanina. Ang start niyan ay 1/3, and then next term ay 1/4, then 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. So, nag-differ lang kasi kulang lang siya ng 1 over 1 at ng 1 over 2. No? So, dahil divergent ang harmonic series, etong second na series natin ay magda-diverge din. Okay? So, meron tayong convergent, yun yung unang series, at saka divergent, ito yung pangalawang series. So, pag kinuha natin yung difference nila, so convergent at divergent, then magda-diverge lang. No? So, yung original nating series ay divergent. Nagets ba yun? That's it for our discussion. Kung may mga questions kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. I hope nakatulong sa inyo. So kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.